Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito ang nangyari sa araw ko. Gandang buhay! Unang gabi nga lang pala namin ang pagtulog dito sa bahay. Kaya talagang napasarap ako sa pagtulog. Aray ka ba naman, isang linggo kaming wala dito sa bahay. Kaya namiss ko rin dito sa bahay matulog. Ginising lang din pala ako ng jowa ko at sabi niya sa akin, tanghali na at kailangan ko nang bumangon. Sarapan ko kasing matulog, hindi ko na malaya na nagising na pala yung jowa ko. Nasanay kasi ako ng kada umaga ako yung naunang nagigising. Pagkalabas ko pala dito sa labas ng bahay namin, nakita ko yung gripo namin na sira at natanggal na. Siguro may kalumaan na rin. Medyo may katagalan na rin kasi itong ginagamit ko at tinalian ko lang dahil may butas na rin, siguro bumigay na kaya nasira na. Buti na lang din dito sa bahay at ako may reserbang gripo. Kinahiligan ko na rin talaga yung mag-stock ng mga gamit sa bahay para kung sakaling emergency meron akong maipapalit. Buti na lang din tong si Kuya Ed na kapitbahay namin na napakabait, todo rescue sa akin. Kadalasan kasing may abira dito sa bahay, siya rin talaga yung minsan nagkukusang gumagawa, kaya napakabait ito at Kuya, salamat sa iyo. Buti na nga lang din at nakahiram siya ng vice grip sa kapitbahay. Sabi niya sina daw ang bahala sa mga gagamitin pambukas ng gripo. Iba rin talaga pag may mga kapitbahay kang ganito kababait na nakakatulong sa iyo. Buti na nga lang din at mabilis lang din niyang naayos ni Kuya at hindi na siya pinahirapan. Iba rin kasi gumawa si Kuya at mabilis lang din niyang naayos. Pagkatapos ko palang magawa ng gripo sa labas, pagpasok ko inaasikaso na pala ng jowa ko yung pagkain ni Dior at siya na nag-asikaso. Medyo naririndi na daw kasi sa boses ni Dior kasi sigaw kaya binigyan niya na agad ng dog food. Nagwalis na lang pala ako dito sa labas ng bahay namin at napakadaming basura. Paano ka ba naman, halos isang linggo kaming wala dito sa bahay kaya tambak yung mga basura sa labas. Buti na nga lang dito mga halaman ko, halos mga hindi natuyo. Nasa halos isang linggo rin kasi yung halaman ko na hindi nadiligan. Ewan ko ba at bakit yung kahiligan kong paghahalaman nadala ko pa dito sa Laguna. Ako kasi yung hindi nagagandahan sa bahay lalo na pag walang halaman. Nag-jacket din pala ako at nagayos at mamimili ako ng aming maiulam sa palengke. Talaga namang namimiss ko na rin talaga yung luto sa bahay. Kinuha ko na rin pala yung isang pirasong bangus. Pinadain ko na rin pala siya at binayaran ko na rin. Dumaan na rin pala ako dito sa suki ko na bilihan ng gulay. Sabi pala ni nanay na suki ko bakit daw napakatagal kong bumalik. Kakauwi ko lang kasi galing Manila, sabi ko kay nanay. Namimiss rin kasi nilang namimili ako dito kaya sabi ni nanay Nelia na suki ko. Palok Manila kasi ako galing, ang biro niya pa sa akin bakit daw hindi ako nagdala ng sampalok. Pagkadating ko sa bahay nasikaso ko agad yung lulutuin ko at nilagay ko agad dito sa lagayan. Mahirap kasi nang isa-isahin ko sa plastic pag nakalagay pa. Uunahin ko kasing pabulakan muna yung bawang sibuyas at saka yung kamote. Inuna ko na lang pala din lutuin tong bangus at ipinrito ko muna. Di ko namalayan yung aking nilulutong gulay, iga na pala yung sabaw. Pagkatapos ko palang lutuin, nanisikaso ko na rin at kakain na kami, anong oras na din kasi. Pagkatapos pala namin kumain, nag-asikaso lang ako at umalis na rin kami. Nag-shortcut na lang pala ako dumaan dito sa SLEX sa puntang Batangas. Mas mapapabilis kasi yung biyahe namin pag dito kami dumaan, do kasi sa kabilang daanan sobrang traffic. Ang kagandahan kasi dito pag nag-exit ka papuntang Calamba, walang bayad. Nakarating na pala kami dito sa aming pupuntahan. Medyo nahirapan nga lang ako sa parking at siksikan dito. Kukunin pala namin yung pinagawa namin postal ID. Nasa 15 days na rin kasi. Kaya sabi ng jowa ko, tingnan na namin kung okay na. Medyo nahihirapan din kasi kami pag iisa lang yung ID. Minsan kasi kailangan pag humihingi ng requirements, dalawang ID ang kailangan. Tuwang-tuwa nga yung jowa ko at meron daw siyang ID dito sa Laguna. Paano ka ba naman? Nasa 4 na taon na siya dito sa Laguna. Halos isang ID wala pa siya. Napadaan pala kami dito sa bahay ni Rizal at napakadaming estudyante. May isa nga lang din pala kami pupuntahan at halos nasa 4 minutes lang din yung biyahe, hindi rin ganun kalayuan. Dito pala kami pumunta sa YM Shoe Cleaning Barber Studio. Tagal na rin kasi namin nagbabala kami magpalaban ng sapatos. Kaya sabi ko sa jowa ko, mag-search na lang kami dito sa Calamba ng malapit na palabahan ng sapatos para di na kami lumayo. Kaya nung nakakita ang jowa ko sa page, sumunta na kami, hindi na kami nagatubiling hindi pumunta. Pagkapasok-pasok ko pala sa loob, napakaaliwalas ng studio nila at napakaganda. At bubungad yung mga employee na napakabait at talagang aasikasuhin ka nila. Chinek na lang din muna nila yung mga gilid ng sapatos kung may mga scratches daw. Lalagay kasi nila sa waiver yung makikita nilang damage ng sapatos para in case na kunin ng customer yung sapatos, malalaman mo dun kung ano yung sira ng sapatos mo. Kaya guys, kung magpapalaba kayo ng sapatos, dito na lang kayo pumunta sa YM Shoe Cleaning and Barber Studio. Kung hindi man po kayo taga dito sa Laguna at medyo nalalayuan po kayo,
meron din naman po sila sa ibang lugar. Meron po sila sa Santo Tomas, Batangas at sa Silang Cavite at Las Piñas BF Homes. Nagpagupit na rin pala kami ng jowa ko at medyo may kahabaan na rin yung aming buhok. Ewan ko ba sa buhok ko na to at halos 1 linggo pala ako nagpagupit pero napakahaba na naman. Minsan nga to si kuyang tagagupit ko, minsan nagugulat na sabi niya kapupunta ko lang daw dito, bakit magpapagupit na naman ako? Napadaan na lang din muna kami dito sa gasolinahan at ako'y magpapagas muna. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!